Sa wakas nga, tapos na yung terrace at CR nga natin dito kaya nakapaglagay na nga rin tayo ng mga upuan. Kahit nga gustuin ko man nga sumama sa pagpapacheck up mga ni Gail or pagpapabaksin ay hindi na nga ako makakasama dahil may pasok nga ako mga mari. Kaya ayun sila mama at kulot na nga lang ang sinabihan ko na sila na muna nga ang sumama dahil kayang-kaya naman nga nila yun kahit wala ako. Eto ang si mama naliligaw pa nga mga mari dito. Hindi pa nga rin talaga ako nakakapag-ayos kaya dito na nga lang din ako nag-ayos habang nandito pa nga kami sa may kanto nga namin. Pagkatapos naman nga nun, saglit lang ang biyahe dahil nga walang traffic. Kaya nga kaming pasok pero manonood nga kami ng concert tsaka nga program dahil nga required nga yun. Masyado pa nga rin maaga ang pagpunta nga nila dito sa ospital kaya naman nga nag-antay muna sila dito sa parking. Ito nga yung unang beses na hindi nga ako makakasama kaya alam kong kinakabahan nga rin sila mga mare pero tingnan nyo naman nga ang mag-ama napakagandang tingnan. Alala ko tuloy minabasa nga ako sa comment section malas nga daw ang anak kong si Gail dahil sa akin nagmana. Minsan napapatanong tuloy talaga ako mga mare o kahit nga kailan sinasabi ko ganun ba ako kapangit para sabihin nga pati anak ko malas pag sa akin nagmana. Kanino pa ba magmamana si Gail kundi sa amin lang dalawa nga ni Ran? Alala ko tuloy ang payo ni mama sa amin noon kapag nagsusumbong kami sa kanya sabi niya mas mahalaga nga daw ang panloob kaysa nga sa panlabas na kagandahan. Lalo na nga sa panahon ngayon kung hindi nga ako kagandahan pwede ko naman nga baguhin yun. Pero ang hindi magandang pag-uugali ay mahirap na nga baguhin yun mga mare at eto nga napakakut nga ni Gail. Sakto naman nga pagkarating nila may pagkain na kaya yan kumain na nga rin etong si Ran dahil nagpasuyo nga rin ako dahil nakalimutan ko nga yung ticket. Tapos sabi ko nga bago siya pumunta doon puntahan niya muna nga yung permit nga natin dahil nga makukuha na nga rin mga mare. Pagkatapos naman nga nun pumunta siya sa eskwelahan eto nga at mag-aasikaso naman nga siya dito. Marami kasing naitambak nga dito sa kwarto na to mga mare kasi nga napakaraming nga stocks natin itong mga nakaraan pero ayun nga awa ng Diyos ay sold out na. I-update ko na nga lang din kayo kung kailan nga tayo magkaka-stock mga mare at eto't pinaglalabas na nga niran dito yung upuan. Eto kasing lugar muna nga na to pansamantala dito muna nga tayo magla-live. Ngayong araw din naman kasi tapos na rin dito mga mare yung magiging terrace nga natin at saka yung CR kaya ilalagay na nga natin to para mabawasan naman yung kalat. Marami nga nagsasabi rin kung bakit nga yung CR may terrace mga mare. Bali nang hinayang lang din kami sa space. Kaya kaysa naman nga plain lang na ganyan ilagay na nga lang natin upuan lalo na kapag may mga bisita ganyan para dito nga natin sila tatanggapin at meron nga silang maayos na pupuntahan. Sakto lang din naman kasi yung mga upuan nga natin dito kaya ayan mga mare dyan na nga lang natin ilalagay kasi naman nga itambak nga natin at least dito mapapakinabangan pa nga ng mga bisita nga natin o kaya sa atin kung gusto natin tumambay at makipagkwentuhan. Nung gabi nga nagaling ako sa eskwelahan talaga naman nga mga mare pumunta ako dito grabe talaga yung isip ko parang napayapa siya ganyan parang nakapagpahinga ako. Tapos napasabi ko no meron na tayong ganito ang layo-layo na talaga natin. Tapos ayun nagkwentuhan nga lang kami ni Ran sa mga plano nga namin sa buhay o yung mga kailangan nga namin gawin. Talagang ang sarap dito tumambay sa gabi dahil nga mahangin. Tapos lalagyan ko pa nga yan mga mare ng mga ilaw para nga sa ganun ay talagang maliwanag nga dito sa gabi. At eto nga't inaayos na pala nila dyan kaya lang medyo nahirapan nga daw dito si Ran dahil nga hindi daw nagkasya dito yung duyan. Kaya ang ginawa nila ipinasok na nga lang nila itong duyan tapos lalagyan na nga lang dyan mga mare ng patungan ng kape dahil nga pwede naman nga dito mag-init. Tapos ayun tatambayan mo nga yan mga mare at makikipagkwentuhan ka talagang ang sarap sa pakiramdam nun. Kaya kung lilipat nga tayo dito talagang napakalawak nga ng lilinisin ko. Sakto lang din kasi ang hagdan nito papunta nga sa kubo natin mga mare. Buti na nga lang din talaga pagdating sa mga ganito talagang maasahan mo nga si Ran. At doon talaga akong masasabi kong napakaswerte ko sa taong ito mga mare. Talaga napakasipag at masinop talaga yan sa gamit. Meron siguro kami pinagtagpo ng tao na to kasi parehas nga kami niyan. Yung parang parehas kayong may plano sa buhay, parehas kami pangarap, ganyan. Kasi minsan talaga sa mag-asawa, minsan yung isa lang talaga yung gustong may gawin. Minsan kahit gustuin minsan ng lalaki o babae, minsan napanghihinaan kasi wala nga silang nakukuhang suporta sa asawa nila. Ilang beses ko na nga rin tong nasabi na dapat nga sa isang mag-asawa ay kailangan may suportahan. Yung parehas yung mararamdaman na sinusuportahan kayo ng mga gusto nyo sa buhay. At dapat ay talaga nagtutulungan para sa ganun mga mare. Umaasenso nga kayong dalawa. Kaya ikaw, maswerte ka kung ganun nga ang asawa mo. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun bukas na lang ulit?